Nagpagewang-gewang ang motorsiklo na yan bago nabundol ng nakasunod sa kanyang dump truck sa Batangas. Sumemplang ang motor sa kanagulungan ng truck. Nakaladkad pa ang rider ng ilang metro. Naisugod sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay habang ginagamot. Wala pang pahayag ang truck driver. Sa Catbalogan City, Samar naman, biglang nagliyab ang wing van na yan na nakaparada. Base sa investigasyon, may kargang cosmetics ang van na ide-deliver sana sa Cebu. Pumarada raw ang driver nito para sana magpahinga. Pero nang paanda rin na ang van, bigla na lang umusok ang likurang bahagi nito. Bukod sa mga flammable items, problema sa makina ang isa pang tinitingnang sanhi ng apoy ng mga otoridad. Pinaaresto na ng Senate Committee on Women and Children si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa di niya uli pagsipot sa pagdinig sa kabila ng sabpina. Inilahad naman sa pagdinig ang mga umunoy money-making schemes ng simbahan ni Quiboloy. May report si Mav Gonzalez. Kahit may sabpina na, no-show pa rin si Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig ng Senado sa mga umunoy pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil dito, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. sabi ni Senator Risa Hontiveros, nagpadala ng sulat ang abogado ni Quiboloy sa komite noong February 28. Nakasaad dito na paglabag daw sa karapatan ni Quiboloy kung pipilitin siyang humarap sa komiteng nagdeklara na sa kanyang guilty. Napapahiya at nahaharas lang umano si Quiboloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Giit ni Hontiveros, hindi uubra ang ganitong dahilan. Inalmahan din ni Senador Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Quiboloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Noted ang pagtutol ni Senator Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagdinig, 2 dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat ng umanay money-making schemes ng grupo. Ang isang OFW sa Singapore, umabot daw sa puntong hindi na makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa tithes o ikapo. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Ginagamit din daw ng grupo ang kanilang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas o kaya'y makapag-loan. Because in Singapore, no one is allowed to send bulk of money in one single day. But one day, they also asked me to send like more than 100,000. Gamit po nila yung mga work permit ng mga members dito to loan money in certain loan companies. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na Children's Joy Foundation Incorporated sa Canada na sinimulan ni Quiboloy, ginamit ang kanyang mga koneksyon para makalikom ng pera para sa mga bata. Nakakalikom daw sila ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi. Pero most of the funds hindi na pupunta talaga sa bata. Ang Canada Revenue is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Nag-resign si Makiling noong 2019 matapos magpadala ng 1 million Canadian dollars sa Pilipinas nang walang paliwanag. Sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na iligal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Quiboloy ng hustisya para sa kanilang lider. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binangga ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard nakasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binomba rin ng tubig ang resupply ship ng Pilipinas na ikinasugat ng 4 itong sakay. May report si Chino Gaston.
Unti-unting nilapitan hanggang sa bumangga sa BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard. Nangyari yan habang inieskortan ng BRP Sindangan at BRP Cabra ang Rotation and Resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre, ang barkong sadyang isinadsad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang resupply ship na Unaiza May 4, dinikitan din at winotter cannon ng barko ng China Coast Guard. Kalaunan, 2 barko ng China ang tumira sa magkabilang panig ng Unaiza May 4. Sa mga litrato mula sa aking source, kitang nabasag ang mga bintana ng pilot house nito. Nabutas din ang dingding na kahoy. Nasugatan pa ang 4 na tauhang sakay nito. Napilitan tuloy na bumalik sa Palawan ang Unaiza May 4. Sabi ng AFP, ilang beses na nagtangkang umiwas ang resupply ship pero sadyang hinabol at winotter cannon ito ng mga barko ng China. Habang nangyayari ang panghaharas ng China, nagbabantay raw sa layong 10 nautical miles ang mga barkong pandigma na BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar sakaling kailangang mamagitan. Nakalusot naman ang Unaiza May 1 at tagumpay na nakapaghatid ng supply sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre. The situation is not anymore normal. But we are up to the challenge. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Git naman ng China Coast Guard, nilabag ng Pilipinas sa mga commitment nito nang magpadala ng resupply ships at Coast Guard ships sa Ayungin. Ang Philippine Coast Guard daw ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Dagdag nila, wala raw ibang dapat sisihin kundi Pilipinas na nila'y sinungaling at nag-uudyok ng gulo sa South China Sea. Ang ginawa ng China, kinundi na ni US Ambassador Mary Kay Carlson pati ng Japan at Germany. Nagpahayag din ng pagkabahala ang mga ambassador ng Australia at European Union. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs, dapat agaran ng lumaya sa Ayungin Shoal ang Chinese vessels. Ipinatawag na raw ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang pagtutol sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa resupply mission na isinagawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain naman ng protesta ang Chinese Embassy sa ating Department of Foreign Affairs. Git nila nang himasok ang mga barko ng Pilipinas nang walang permiso mula sa Chinese government para maghatid ng construction materials at iba pang supplies na anilay illegally grounded na BRP Sierra Madre. Profesional, restrained, makatuwiran at alinsunod daw sa batas ang ginawang pagresponde ng China Coast Guard. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay para sa pamilya ng namayapang veteranang aktres na si Jacqueline Jose. May report si Nelson Canlas. Ngayon lang sila nakakita ng Diyosa. Malaking kawalan sa Philippine showbiz ang multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Patunay riyan ang panghihinayang ng mga nakasama niya sa industriya. Kabilang na sina Jasmine Curtis Smith na nakatrabaho niya sa GMA series na The World Between Us. I am lost for words and napakalungkot actually. Si Candy Pangilinan, hindi napigilang maging emosyonal. It's really shocking and siya. Nanay naman kung ituring ni Tanya Garcia ang premyadong aktres na nakasama niya sa GMA series na Sana Ay Ikaw Na Nga. Nanay talaga siya sa amin ni Mark. Sobrang she was a friend. Si Gardo Versosa, ipinost ang isang eksena nila ni Jacqueline sa dating sitcom ng GMA na Ewan Ko Sa'yo. Kasunod nito ang mga larawan ng kanyang earn. Mas mahaba naman ang pagkakaibigan ni na Jacqueline at Senator Robin Padilla. Gumawa kami ng resolution para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival. Kahapon nakremate na ang labi ni Jacqueline at sa ikalawang araw ng kanyang burol, isa-isang nagdatingan ang mga nagmamahal sa kanya. Kabilang dyan sina Rio Locsin, Katrina Halili, Isa Calzado at dumating din si Congresswoman Lani Mercado. Naroon din ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman at ang kapatid nito na si Gabi. Maging ang kanyang apo na si Ellie kasama ang kanyang tatay na si Jake Ejercito. Sa lahat ng sumusuporta sa kanya, sa lahat ng mga papasalamat ko. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Isang rider ang pinagtulungang bugbugin ng iba pang motorista sa Zamboanga City. Makikitang huminto sa kanto ang 4 na rider. Maya-maya, bumaba ang isang rider na sakay ng asul na motor. Tinanggal niya ang kanyang helmet at ipinalo ito sa ulo ng rider na may pulang motorsiklo. Isa pang rider ang nakisuntok sa biktima. Ayon sa biktima, sinita niya lang ang 3 motorista na humarang daw sa daan. Nai-report na agad sa pulisya ang insidente kaya natunton ang mga sospek. Nagkaarelgo na raw ang magkabilang panig. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga sospek na nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. On spotlight, si Herlene Budol as a new Sparkle artist. Ngayong araw, pumirma si Herlene ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Nanguna sa contract signing sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Romina Marcelo. Pangako ng Black Rider star, mas pagbubutihin pa niya ang bawat role na ipagkakatiwala sa kanya. Nag-a-attend rin daw siya ng acting workshop. Talagang refreshing siya in a way sa paningin ko and sa paningin ng mga viewers. So, I'm sure malayong-malayo pa yung mararating ni Herlene. Feeling ko po safe na po ako kasi may bahay na po ako talaga na pangalawa, tsaka alagaan po daw nila ako. Kaya parang feeling ko dumami po yung magulang ko. Tsaka syempre as anak ba ng GMA, mas pag-iigihan ko pa ho. 99 days from now, lalabas na ng military si Jin ng BTS. Sa Weverse app, nag-post siya kahapon ng D100 na countdown sa pagtatapos ng kanyang mandatory service sa July 12. Si Jin ang unang Bangtan member na pumasok ng military noong December 2022. Kasalukuyan siyang assistant instructor sa Recruit Training Center. Pinagtatadtad at pinugutan ng isang lalaki ang isang ginang sa Cebu. Dahil sa report ng isang concerned citizen, nakita ang bangkay na tinakpan ng trapal. Hawak na ng pulisya ang suspect. Base sa investigasyon ng pulisya, nagalit ang suspect matapos umano siyang paalisin sa lupang pagmamay-ari ng biktima. Pero giit ng suspect, self-defense ang kanyang ginawa matapos umano siyang undayan ng itak ng biktima. Maharap sa reklamong murder ang suspect. In good spirits daw si dating First Lady Imelda Marcos na kasalukuyang nasa ospital. Ayon sa anak niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo na nakausap ang mga doktor ng dating First Lady, bahagyang nagkaroon ng pneumonia at nilalagnat ang kanyang ina. Binigyan daw siya ng mga doktor ng antibiotics na makatutulong sa kanyang paggaling. Hindi rin daw nahihirapang huminga ang dating First Lady na sa ngayon ay nagpapahinga. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, bukod sa lagnat, may ubo rin daw ito. Doble pag-iingat daw sila ngayon dahil na rin sa edad ng dating First Lady. Umakyat sa isang gusali sa Makati City ang tinaguriang French Spider-Man na sumikat daw sa pag-akyat sa iba't ibang matatayog na landmark sa buong mundo. Walang safety equipment ng akyatin ni Alan Rober ang 47 palapag na GT International Towers sa Makati. Isa sa 10 pinakamataas na gusali sa Pilipinas. Pagpapakita raw niya ito ng suporta sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ito na raw ang pangalawang beses na inakyat niya ang gusali. Ang Makati Rescue naglatag ng safety mat habang umaakyat si Robert. Pagkababa ng gusali, agad siyang inaresto ng pulisya. Sabi ng Makati Police, bawal ang ginawang pag-akyat ng gusali ni Robert dahil ito'y mapanganib. Matapos maaresto, hindi na raw muling aakyat si Robert sa Pilipinas. Paparetiron na rin daw siya, pero posibleng may gawin siyang sorpresa bago ang 2024 Paris Olympics. Itinanggi naman ng Makati Police na minaltrato nila si Robert. Naging mas magical ang The Eras Tour experience ng isang fellow Swiftie nang biglang mag-propose sa gitna ng concert ang kanyang nobyo. Ang tanong, say yes kaya siya? Pusuan sa report ni Mark Salazar. Sa kalagitnaan ng The Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore, itong si Kuya
Perfect timing sa pagkanta ni Taylor at ng buong crowd. Uy, sana all mahal. Naisip-isip ko, mas magiging magical yung moment na yun kung doon din ako magpo-propose. Si Chanel hindi makapaniwala sa unexpected twist ng kanyang Eras Tour experience. Ang tagal kong bago mag-react kasi tinitignan ko talaga yung box. Marry me pero walang sing-sing. Kaya tinignan ko talaga yung box ulit. Tapos nakita ko yung sing-sing. Doon na talaga ako nag-react na, hala, totoo na ba to? Si Chanel daw talaga ang Swiftie sa kanilang dalawa. At dahil supportive boyfriend itong si Ryan, siya na ang bumili ng ticket. Maybe destiny na talaga for us na maging tulay si Taylor para sa proposal na yun. Ang love story sure na happy ending dahil ang mala Romeo efforts ni Ryan napalitan ng matamis na yes! Mike Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.